Thank you very much. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, salamat po sa pagbati rin po sa akin. Isa pong karangalan na nandito ako ngayon para po to officiate itong child dedication po ni Johan at saka ni Jace. Alam niyo po, itong pagsasama natin ngayon ay hindi lang ordinaryong pagsasama kasi ito po ay araw ng ating pagpapasalamat. Tama po ba? At pagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ng pamilyang ito. Tama po ba? Okay. Wala nang sumagot. Okay. Ayan. Salamat po. Salamat. Okay. So, bago po tayo magsimula, okay lang po ba na anyayahan ko kayo na magsama-sama yung mga puso natin at tayo manalangin muna? Talaga, manalangin tayo. Sa tayo po tumayo. Bilang paggalang sa ating Panginoon. Halika, manalangin tayo. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa ibinigay niyong araw na ito na kami po'y nakapagtipon-tipon upang purihin at sambahin ang pangalan mo. Tunay ka pong dakila at kami po'y nagpapasalamat dahil sa buhay ng pamilyang ito. Salamat po sa buhay ni Johan na sineselebrate namin ang birthday niya. At the same time, salamat din po sa buhay ni Jace na isa silang biyaya sa pamilya ni Carlos at saka ni June. Maraming salamat po dahil sa pagkakataong ito, pwede namin maintindihan ang tunay na hangarin mo para sa mga buhay nila. At sa ganun, Lord, ialay namin ang pamilyang ito sa iyong kabutihan, sa iyong kagustuhan. Salamat po ulit. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Halika po, pwede pa po yung mga umupo. So, sino po dito ang naka-attend na po ng child dedication or naka-witness na po ng child dedication? Ayan, kayo lang po, no? Okay. Alright, sige. Salamat po. So, para dun sa mga hindi po naka-witness ng child dedication, hayaan nyo po kung ipaliwanag lang ng bahagya kung ano po ang ibig sabihin ng dedication. Meron po akong isang senaryo, okay? Kung meron po akong isang basketball, brand new na basketball, pwede ko ba siyang i-dribble at gamitin sa paglalaro ko? Pwede, di ba? Pwede. Pero kapag yung basketball na yon, bagong-bago, at napirmahan po ng isang sikat na basketballista, sa tingin nyo gagamitin ko pa siya para ipaglaro at pahiram? Hindi na. Saan ko gagamitin yan? Pang display. Tama? Pang display. So, ganoon din po ang dedication. Ang dedication po ay pag-set apart, okay, ng isang bagay o isang tao para sa Panginoon. Okay. So, ganoon ang buhay na magiging nila Jace at saka ni Johan. So, ngayong araw na ito, hindi lang po tayo nagsiselebrate ng birthday ni Johan, siniselebrate din po natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ni Carlos at ni June at i-dedicate nila ang kanilang mga anak sa Panginoon. Bakit? So, kung meron po kayo yung pamphlet sa kulay blue dyan, pwede nyo po akong sabayan sa pagbasa. Okay? Tingnan po natin ang unang-unang bahagi po na makikita natin na ang child dedication daw is an act of worship or pagsamba. Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 1, verse 20, 22, 25 to 28, sabayan niyo po ako pagbasa. It came about in due time, after Hannah had conceived, that she gave birth to a son, and she named him Samuel. Sandali lang po, bago tayo magpatuloy. Meron po bang Samuel dito? Meron po ba ang pangalan dito Samuel? Meron? Meron? Samuel? Wala Samuel. Okay. Muntikan lang maging Samuel, pero wala palang Samuel. Okay, bakit ko po huminto dito? Kasi yung Samuel po makikita natin ang kahulugan ng pangalan na yon. So tuloy po tayo. Ang sabi, saying, because I have asked him of the Lord. Yung pala ibig sabihin ng Samuel. So tuloy po tayo. But Hannah did not go up, for she said to her husband, I will not go up until the child is weaned. Then I will bring him, that he may appear before the Lord and stay there forever. Then they slaughtered the bull and brought the boy to Eli, and she said, O my Lord, as your soul lives, my Lord, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord. For this boy I prayed, and the Lord has given me my petition, which I asked of him. Okay? So background lang po, sa pagkakaintindi natin tong storya po sa salita ng Panginoon, makikita natin na merong karakter po dito ng pangalan ay Hannah. Si Hannah po ay kasal sa isang lalaki. Ngayon, itong asawa niyang to, hindi sila magkaanak. Okay? Kaya naman, araw-araw,
pinagdadasal ni Hana na siya ay magkaroon ng anak sa lalaking ito. Ngunit, naging mahirap para sa kanya na magbuntis. Okay? At nung panahon po nila, kapag ang babae po ay hindi makapagbuntis o hindi makabuo, ano nangyayari? Pinagtatawanan po sila. Araw-araw po silang hinihiya ng kapwa babae nila. Okay? So, parang kahinaan yon para sa mga kababaihan nung panahon na yon. Pero ngayon, alam naman natin na maraming dahilan kung bakit hindi ganon. Pero, gayon pa man, anong ginawa ni Hana? Imbis na lumaban sa mga nanunukso sa kanya, ano ginawa niya? Siya ay tumakbo sa Panginoong Diyos. Dahil alam niya, ang Panginoong Diyos lang ang maaari magbigay ng buhay at magbigay ng anak na maaari niyang makasama sa buhay. So, ganun na ginawa niya. So, nagdasal siya at pagkatapos po na ano ginawa niya? Nag-antay siya. Nag-antay siya at biglang nagkaroon ng pagkakataon na nabuntis siya. At ang pangalan ng kanyang anak ay Samuel. Sino nagsabi? Samuel. Okay, very good. Si Samuel. Okay? Dahil nga, ang kahulugan ng Samuel ay, ito'y binigay ng Panginoon sa akin. Okay? So, tuloy po tayo sa verse 28 po. Ang sabi, "So I have dedicated him to the Lord. As long as he lives, he is dedicated to the Lord." And he worshiped the Lord there. Sa pagkakataon ito, makikita natin na dahil sa magandang biyaya na binigay ng Panginoon kay Hana at saka sa kanyang asawa, sa pamamagitan ni Samuel, ang kanilang pagtugon sa magandang biyaya na yon ay ang pagsamba sa Diyos. No? Yan ang kanilang mabuting ginawa, na sila'y nagsamba sa Diyos at nagpasalamat sa kanyang kabutihan sa kanila. So, makikita natin na ang child dedication ay number 1, it's a Christian practice na kung saan ang magbanga magulang, si Carlos at si June, ay iaalay nila ang kanilang mga anak sa Panginoon. Para saan? Para gamitin ng Panginoon nang naaayon sa kanyang plano at naaayon sa kanyang layunin para sa mga buhay nila. At makakaasa tayo na baga ang Panginoon ang nagbigay ng plano at nagbigay ng layunin para sa mga buhay natin, ito po ay isang napakagandang buhay. Okay? So, dahil po dyan, susunod po tayo sa Psalm 24 verse 1. Ang child dedication doon po ay hindi lang act of worship, kundi ito rin ay isang pagpapahayag na ang Panginoon po ang nagmamay-ari sa ating mga anak. Okay? Basahin po natin ang Psalm 24 verse 1. Sabay-sabay po. "The earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it." So, Carlos and June, sino ba nagmamay-ari sa mga anak ninyo? Si Lord. Okay. Dahil ang Panginoon ang nagmamay-ari sa kanila at sa mga anak natin, ano na kayo ang nagiging silbi ng mga magulang sa buhay ng mga anak? Tayo po ay mga stewards or mga tagapag-alaga. Ibig sabihin po ng isang steward o tagapangalaga, inaalagaan natin mga batang ito nang naaayon sa kagustuhan ng Panginoon at sinahayag natin na ang mga tong batang to ay ang Diyos ang may-ari. Okay? Pero tatratuhin natin sila as if sila ay atin, no? So alagaan natin sila mabuti. Okay. So, gusto kong tanungin muna, Carlos and June, nung inisip niyo yung mga pangalan ng mga anak niyo na napakaganda, si Jace at saka si Johan, ano ba ibig sabihin ng Jace para sa inyo? Saan niyo ba nakuha yung Jace? Bali yung Jace ko sa Bible namin siya na defender po. Defender. Tama, may kahulugan yan. So Jace, alam mo yung pangalan mo ha? Ikaw pala ay isang defender. Okay? Si Johan naman? Johan. Hindi ko na po maalala yung meaning, pero ano po kasi siya, sina-judge po siya ni Doc D. Ah. Ni Doc D, sabi. Okay, okay. Yung name na yun. Si Doc D pala ang may kagustuhan no? Okay. God is gracious. Yun naman pala. Ang galing naman ni Doc D, oh. God is gracious. So, tandaan niyo yung kahulugan ng mga pangalan ng mga anak niyo. Yes, tama. Ikaw yun. Ikaw yun. Ikaw yung God is gracious. Tama. Okay. So, because of that, no, gusto ko tanungin kayo, Carlos and June. Ngayon na meron na kayong napakaganda, napakalusog na mga anak, no? Ang tanong ko is, anong legacy ang gusto nyong ibigay sa mga anak ninyo?
Ano ba yung legacy sa Tagalog? Pamana, no? Anong pamana ba ang gusto nyong ibigay sa mga anak ninyo? Kung kayo lang ang nasusunod, anong pamana ang gusto nyong ibigay sa kanila? Bali yung lumaki po sila na may takot at paniniwala po sa Diyos. Ayan, magandang legacy yan, no? Hindi kayamanan, ayaw nyo na kayamanan, no? Ayaw nyo ng edukasyon. Kasi nandito mga ninong at ninang. Okay. So, magandang legacy yan. Magandang pamana yan kay Johan at saka kay Jace, no? Na sila ay lumaki ng naaayon sa salita ng Diyos. Tama? Pero alam nyo, Johan tuloy. Carlos and June, madali bang gawin yon? Oo. So, meron tayong mga kailangan gawin bilang magulang para mapalaki natin sila na naayon sa salita ng Diyos. So, basahin ko yung una, ha? Basahin ko yung una. So, pwede ba kayong tumayo? Yan? Sige. So, si ano muna? Si June muna. June, pakibasa nga yung Deuteronomy chapter 6, verses 5 to 7. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. So, ang unang kailangan niyong gawin bilang mag-asawa, bilang mga magulang, ay magturo. Okay? Ano ay tuturo niyo sa kanila? Na mahalin nila ang Panginoon ng buo nilang puso, di ba? Of their soul and all their strength, di ba? Pero merong isang importanteng bagay na kailangan niyo matutunan. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. So sa inyo muna. So kayo dapat muna, mahal niyo ang Panginoon with all you've got. Right? Okay. Tapos nun, kung meron na kayo nun, pwede niyo na silang ipasa kay Johan at saka kay Jace. Diba? At paano niyo daw ipapasa? Gano'ng kadalas? When you sit at home? Okay. Okay. In other words, 24/7. Lahat ng pagkakataon na ituro nyo ang tungkol sa Panginoon sa kanilang dalawa, gagawin ninyo. Okay? Pero, madali ba yon? Hindi, di ba? Totoo, hindi. Kaya kailangan nyo silang i-train. So, June, Carlos, pakibasa naman Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Okay, very good. So, kailangan ng bata ng training. Now, sino po ang na-train dito nung bata pa sila? Pakitaas ang kamay. Na-train na gumamit ng po at saka opo kapag ka kumakausap ng matanda. Pero pa po ba? Ayan. Sino yung mga na-train na bago ka pumasok sa bahay ng isang ng kapitbahay mo, kaibigan mo, kailangan mo muna magpaalam? Yan. Okay. So, lahat po tayo naka-experience po ng training. Tama po ba? Okay. So, ganoon din po si Carlos at saka si June, pag papalaki sa kanila na naayon sa salita ng Diyos, kailangan nilang i-train sila. Okay? Ngayon, madali ba? May mga pagkakataon na may mga araw na pasaway, di ba? O, kaya naman pupunta tayo sa pangatlong bahagi ng godly legacy. Ito ang disciplining the child. Okay? Pakibasa na nga, Carlos. Proverbs 13:24. He who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him. Okay. So, sino po na disiplina ng kanilang magulang dito? Ayan. Taas po natin kamay. Huwag tayo mahiya. Okay? Alright. Masarap bang madisiplina? Masarap. Masarap, lalo na kapag sinturon ang ginamit sa'yo. No? Nung kapanahunan ko po, talagang hinahabol kami ng tatay ko at saka nanay ko ng sinturon eh. Hoy, pipiliin ka pa, itim ba o brown? No? So, ganun po kami dinisiplina, no? Pero, yung pagdidisiplina po natin ay hindi natin gagawin dahil sayo ay galit sa kanila. Pero ang tamang pagdidisiplina ng naayon sa Biblia ay gagawin natin ang pagdisiplina dahil sa papakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Itutuwid natin sila, pero ipapaalala natin sa kanila na mahal natin sila. At kaya natin ginagawa to dahil mahal natin sila. Tama ba? Tama? Okay. So, Carlos, June,
Tandaan nyo, pagdidisiplina, hindi dahil sa galit. Okay? Pero dahil gusto natin itama ang kanilang daan, okay? At to make sure na maalala nila ang kabutihan. Okay? Okay, kailangan madisiplina, Jace, ha? Okay? Pero, pagdisiplina sa'yo dahil mahal ka ni mami at ni daddy mo. Okay? Alright. So, nung kayo po ba ay lumalaki, madali lang po ba para sa mga magulang niyo na pinalaki kayo? Ay, parang tumatanggi yung mga magulang ni yun. Sino po dito ang lumaki na napakadali para sa kanilang magulang? Hindi nahihirapan mga magulang nila sa pagpapalaki sa kanila. Meron po bang aamin? Oh. So, pwede po ba natin sabihin na lahat tayo ay nahirapan sa pagpapalaki? Tama ba? Okay. Nahirapan tayo, di ba? Ako nga, pati sa mga anak namin ngayon. Okay, 2 lang sila. Nahihirapan kami sa pagpapalaki sa kanila, di ba? So, ganun din mga magulang natin. Nahihirapan din sila. Kaya naman, alam ni Carlos at saka ni June na hindi madali magpalaki ng mga anak. Pero dahil wais sila, matatalino sila, ang ginawa nila, kumuha sila ng mga ninong at ninang, no? Okay. Kaya naman, pwede po ba namin impitahin yung mga ninong at ninang? Pumunta po kayo dito sa harapan. Ninong at ninang, huwag po kayo mahiya. Kayo po ay tumayo at lumapit po dito. Gusto po namin makita ang inyong mga magaganda at mga gwapong mga muka, no? At para po matandaan natin kung kanino pupunta ang mga anak nila para sa mga aginaldo. Ha! Ha! Okay. So, yung mga ninong, dito na lang po sa kaliwang bahagi ko. Mga ninang, dito na lang po sa kanang bahagi ko. Okay? Ayan. Ninong sa kaliwa. Ninang sa kanan. Yan. What? Napakawais talaga ni Carlos at ni June, no? Ang dami nilang kinuhang ninong at ninang, oh. Oh, sigurista tong dalawan to, no? Alright. Ninong, sino ba ang pinakamakisig at saka pinakamatatag sa inyo? Okay, dahil ikaw ang naituro, okay, pwede po bang, ano ba pangalan niya, sir? Joel. Joel. Ninong Joel, pwede mo po bumasahin itong Colossians 3:16? Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom. Salamat, Ninong Joel. So, ibig sabihin po nito, Ninong and Ninang, sa Colossians 3:16, ay para po maging effective tayo, okay, sa pagpapalaki sa mga inaanak nyo, kailangan po muna natin maintindihan na si Jesucristo po muna ay dapat nasa buhay natin. Okay? Para maituro natin yan sa mga inaanak natin. Ngayon, isang ninang naman. Sino po ang pinaka-matapang na ninang dito? Ayan, ikaw daw ulit. Matapang po lahat. Okay. Matapang lahat? Warrior po. Warrior. Okay, sige. Ano po pangalan, Ninang? Mon. Ninang Mon. Pwede pong pabasa yung Proverbs 15:31. He who listens to a life-giving rebuke will be home among the wise. Okay. Salamat po, Ninang. Ay, ibig sabihin po nito ay hindi kayo pwedeng umasa lang sa inyong karunungan. Kung talaga kayong maging wise, kailangan nyo makinig din sa mga ituturo ng mga ninong at ninang sa inyo. Kaya naman mga ninong at ninang, gusto kong maintindihan ninyo ang inyong responsibilities at role sa buhay ng pamilyang ito, bukod sa mga inanak nila. So, ninong at ninang, ang unang responsibilidad nyo ay kapag meron kayong nakita na ginagawa ni Carlos at saka ni June nang hindi naaayon sa salita ng Panginoon sa kanilang pagpapalaki sa kanilang mga anak, meron kayong kapangyarihan, okay, na manghimasok sa buhay nila at pagsabihan sila sa pagkanilang pagpapalaki. Okay? Yun ang una. Pangalawa, ninong and ninang, sa mga pagkakataon na bibigyan kayo ng Panginoon na maalala ang pamilyang ito, make sure po na ipagdasal niyo po sila. Okay? Pangatlo, yung listahan po na binigay sa akin ni Mami June para sa kanilang educational plan ng mga bata, hindi niyo po daw po pwedeng tanggihan yon. Okay? Kaya naman po, recorded po dito, naka-video tayo, tsaka may picture.
para po alam nila kung sino ang hahabulin nila pagdating ng kolehiyo ng mga anak nila. Okay? Alright. De, biro lamang. Okay? Alam niyo po, mahalaga, ninong and ninang, ang pagtayo nyo dito. Kasi hindi lang kayo tumatayo para sa araw na ito, tumatayo kayo sa buhay ng mga anak nila. Kayo ang mga second parents. Okay? So, pwede po bang pasalamatan natin ang mga ninong and ninang? Palakpakan po natin ang ating mga ninong and ninang. Okay. So, ngayon naman sa pagkakataong ito na po yung pinakaantay natin, ang dedication po ni Johan at saka ni Jace back to the Lord. At walang ibang pwedeng gumawa nito kundi ang kanilang mga magulang, si Carlos at saka si June. As parents of As parents of Jason and Johan, we make a promise to God to live as an example of godliness and love for God and for others as we raise Jason and Johan into the Christian life. We dedicate Jason and Johan to the Lord, knowing fully well that they belong to God and that they are a blessing to us. We vow to raise them with biblical vows and principles, a life of faith, worship, and fear of God. In Jesus' name, amen. Thank you very much. Palakpakan po natin si Daddy Carlos and Mommy June. Once again, palakpakan po natin ang ninong si ninangs. Maaari na po kayong umupo. Thank you very much po for being such a blessing sa buhay ng pamilyang Prado. Okay. So ngayon naman po, meron pong pagkakataon na ibinigay sa akin si Carlos at saka si June na ibahagi sa inyong lahat ang greatest act of dedication. So nakalagay po dito sa greatest act of dedication is John 3:16. Basahin po natin. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Alam niyo po, itong passage po or verse po sa Bible, makikita po natin to sa kung saan-saan po, no? Makikita natin yan sa jeep, makikita natin yan sa taxi, makikita natin yan sa billboard, makikita natin yan sa kahit saan, no? Pero naintindihan po ba talaga natin na ibig sabihin ng John 3:16? Kaya naman, binigyan ako ng pagkakataon sa maiksing panahon na ito na maipaaalam sa inyo at explain sa inyo ang John 3:16. Alam niyo po, kung titignan po natin yung first few words, ang sabi dito, for God so loved the world. No? Ang ibig sabihin po nito, yung Diyos na makapangyarihan, ang lumikha ng mundo at ng lahat ng tao, ay sinasabi niyang mahal ka niya. Tingnan mo yung katabi mo, mahal ka ng Diyos, sabihin mo sa Kanya. Oh. Yan, mahal ka ng Diyos. Yan ang ibig sabihin. Kaya lang, hindi lang niya sinabi na mahal ka niya, kung hindi pinakita pa niya kung gaano kanya kamahal. Okay? Basahin natin susunod. Ano yung sabi? For God so loved the world that He gave His one and only Son. Bakit kaya niya kailangan ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Cristo? Okay? Kasi mga kaibigan, mga kapatid, mga kasama dito sa pagdiriwang na ito, aminin man natin o hindi, tanggapin mo natin hindi, tayo po ay nagkasala. Tama po ba? Meron po bang tao makakapagtaas ng kamay at makakapagsabi na never siya nagkasala sa buong buhay niya? Okay. Kung meron man, gusto ko pong malaman kung ano sikreto mo. Pero sabi rin po sa Biblia na walang sino man ang makakapagsabi siya'y walang kasalanan. In fact, ang exact words po ay all have sinned and fall short of the glory of God. So kasama po kayo doon, kasama po ako doon. Alam niyo po kung bakit lahat nagkasala? Dahil po ang nasasabi sa Biblia, ang isang kasalanan ay sapat na para magpawalay sa iyo sa piling ng Panginoong Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ay banal. Hindi siya pwedeng magkaroon ng kasalanan. Okay? Kaya naman, hindi lang tayo nawawalay sa Kanya sa physical na pagkakaugnayan sa Kanya, kundi sa
eternal. Okay? So, ibig sabihin yan, kapag hindi po nasolusyonan ang problema nating kasalanan, ayon din po sa Bible, tayo po ay pupunta sa impyerno. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang nagsabi po niya ng Biblia. Kaya naman sa pagkakataong ito, gusto ng Panginoon na marinig ninyo ang kanyang pagmamahal. Dahil sa kanyang pagmamahal, ay ayaw niya tayong manatili sa ating mga kasalanan. Kung hindi, gusto niya tayong salbahin at bigyan ng buhay na walang hanggan. So, paano niya ginawa yon? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang pasanin ang lahat ng ating kasalanan at ipako lahat iyan sa krus. Alam niyo po, ang Panginoong Diyos ay hiniya ng mga tao. Ang Panginoong Diyos ay binugbog ng mga tao. Ang Panginoong Diyos ay nagdanak ng dugo, hindi dahil sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil sa kasalanan nating lahat. Kaya kung meron man nanghiya sa Kanya, kung meron man nangbugbog sa Kanya, kung meron man nagpadanak ng dugo sa Kanya, tayo po lahat ang may kasalanan ng lahat na inyo. Pero, pagkatapos po ng pagkamatay ni Jesus sa krus, anong ginawa? Siya ay nilibing at 3 araw makalipas, ano nangyari? Siya ay nabuhay na muli. Bakit natin importanteng maintindihan yon? Kasi kung hindi nabuhay si Jesus, pagkatapos ng 3 araw, lahat po tayo ay siguradong pupunta sa impyerno. Wala pong exemption. Kahit malaki o maliit na yung kasalanan, kasalanan pa rin po yun. Kaya naman, dahil nabuhay siya 3 days after, ano nangyari? Lahat tayo ay nagkaroon ng pag-asa. At sabi po sa John 3:16, whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kung sino daw po ang naniniwala at nananampalataya kay Jesucristo sa kanyang ginawa para sa iyo at para sa akin, siya ay mapapatawad sa kanyang mga kasalanan at siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kahit tayo pa ay nabubuhay pa rito sa mundong ito. So ang tanong, naintindihan mo ba yung pagmamahal ng Diyos para sa iyo at para sa akin? Gusto mo bang tanggapin si Panginoong Jesus sa buhay mo para na tulay na mapatawad sa iyong kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Mga kaibigan, hindi po ako nagsishare ng isang reliyon dito. Ang sinishare ko lang po dito ay ang pagkakataong maintindihan ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya naman, magandang okasyon to na kayo mabigyan ng pagkakataon na hindi lang marinig itong magandang balita, kundi tanggapin si Jesucristo sa buhay natin. Gusto niyo bang matanggap ang kanyang kapatawaran? Gusto niyo bang matanggap ang buhay na walang hanggan? Kung yan po ay nasa puso niyo ngayon, at meron nag-uudyok sa iyong gawin ito, bakit hindi niyo ako samahan? Tayo po'y pumikit at huwag po tayong tumingin sa ibang tao at sabihin natin sa Panginoong Hesus na gusto natin siyang maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Samahan niyo po ako. Sabihin natin to sa Kanya. Panginoong Hesus, kailangan kita. Inaamin ko na ako ay isang makasalanan at walang paraan na ako'y masalba at mapatawad kung hindi sa pamamagitan mo. Tinatanggap kita ngayon, Panginoong Hesus, bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng buhay ko. Patawarin mo po ako at tinatanggap ko rin po ang buhay na walang hanggan na ipinapangako mo. Nananampalataya ako sa iyo at dinadalangin ko to sa matamis mong pangalan. Amen. My friends, yan po ang ibig sabihin ng greatest act of dedication. Kasi minsan po, idinedicate po, inalay po ng Diyos Ama ang kanyang anak para sa lahat ng taong mananampalataya
sa kanyang anak. So dahil po dyan, pwede ko po ba kayang anyanyahan ulit? Pwede po ba natin tumayo at ialay natin ang pamilyang Prado sa Panginoon, yung buong kanilang pamilya. Halika po, ipanalangin natin sila. Extend po natin ang right hand natin para sa kanila.